Inang oras kasangkaya na tiliwi Operasyon Bulig ato ni Kakamang Rao, itong Regional Executive Director han Department of Agriculture in Eastern Visayas. Pinaygan Regional Executive Director Rodel Macapanias matungkol may ada presidential assistance nga mga fisher folks nga farmers, mga porpangisda ngan mga parauma nga i-distribute. Siguro nagtikang na ini ipapadayon pag-distribute ang ato aton mga parauma ngan porpangisda in connection gihapon ini nahan fuel subsidy nga apektado man kita nga tanan pati na aton mga parauma porpangisda. Direktor mo pengaga DY Vilacson Radio Operation Bulig Program. Mo pengaga Mas Jemmy, ngayon maupay gihapon nga ada kan ate Lowy. Ganito na aton mga suking ating pamati ha DYVL. Okay. Tama ba ako na akong giniyakan presidential assistance ba ini? Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. So kaya ano nga in connection ba ini in relation ba ini han fuel subsidy na? Actually ginalutagay niya nga na pondo, actually guti ay nga ni para matapuan kabugusan ng pinanganglan, pero in fact na overstretch and pondo in the amount of 10 billion han kabugusan nga implementation ng bugus ng Pilipinas, considering nga damo induroan benepisaryo hinungdan nga iton entitlement kada beneficiaryo naabot in 2,325 pesos. Ang panuyin ni para makasapong, maka-ayuda, hiton habot nga hiton naghihinataas yan nga presyo hiton krudo, hiton aton fuel, para mabuligan ang aton mga parauma ng parapangisda. Labi na ito naton mga farmers nga ni ginhimala ka fast track naton kay para maabutan naton ang mga parauma naton nga nag-harvesting pa. Kung di rin man makaabot ng harvesting season, didihan ira katanong nga ira pa magamitan ini nga ayuda. Umabot lang niya nga pondo aton regional office didanahan mga katapusan han mga Abril. 20s han Abril. Oo, Okay. ngan ang total niya nga amount 514.66 million pesos. And iya total nga mga beneficiaryo damo naabot hin 221,360 ka mga beneficiaryo. Ang tanan nga mga entitled nga mga or mga tanan nga mga beneficiaryo hini adton mga rice farmers, corn farmers, sugarcane farmers, ngan adton mga parapangisda. Pero parahan didihan mga naguhumayan, may additional qualification kailangan kuanla an iya panagiyahan an iya tuna naabot lahin 2 hectares and below. Tungod manggod nga ang target hini ang mga smallholder nga mga farmers naton. Unlike didihan mga nagmamaisa, nagtutubo, mga parapangisda, waray hiton kwalifikasyon Kaluag. kung kaluag ang mga parapangisda waray hiton kung ano iton importante la ini nga mga farmers nga engage into corn production and sugarcane nga registered dira RSBSA. Sugad man gihapon hiton rice farmers kailangan registered RSBSA. Kung parapangisda naman rehistrado boat R or fish R nga tinatawag hiton Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And nagiging challenge ni naton Jimmy iton waray kasi niya logistics cost ko baga waray ni suporta financial para pag-implement ini. Direct ini nga cost iton aada, meaning ini nga kabugusan nga 514.66 million iton ngadtugod ini talaga hiton mga beneficiaryo. So adton mga para ini ma-implement
largo, adi kita nakikisuno kung nabaga hiton pundo ha iba nga mga programs para magamit anay para hini masuportaran ini nga implementation hini nga presidential assistance for farmers and fisher folk. Nagtikang na kita ni pagatag. Nagtikang na kita hini largo. Actually, an panuyo unta hinin an iya manner of implementation Distribution. kay diba inihiya nga mga farmers naton labi na adton mga rice farmers ang naguhumayan nga may ada pa nag-iyahan nga 2 hectares and below. Nakatagamtam na ini malamang hin mga Dati. payout han tinatawag nga cash assistance under the Rice Competitiveness Enhancement Fund an RCEF. An problema pagkaya na itong RCEF kay kulang an iya naging collection or revenue ngan hinungdan nga waray naton pagkaya pa implementation ito nga RCEF. Magkakaaro ayuda konta kung may ada sakto nga collection pero waray kulang ang naging collection kay kung manunumduman Jimmy iton kamay ada suspension and implementation an importation rather han bugas an panuyo nga diri mag import hin bugas kun panahon ning katani. So since fewer an imports, fewer gihapon an collection ngan ini kasi is tariff from imports amo iti iton nakukuha ito din nga kwarta nakukolekta igin gagamit hin implementation han paghatag hin binhi makinarya loans assistance training and kung may ada pa sobra mo ito nga naghahatag hin financial assistance so kulang ang naging kuan pero ang maupay nala kay maupay na ang permisyuhan liwatan aton umay kung pananglitan ang mahulos ang fresh 17 to 18 pesos per kilo. Okay yan. Oo. No, na kwento uga. Ano uga? In fact, ito iba naabot 90 pesos per 20 kilo. darat uga. No, iton ang fresh. Ang fresh. Ang uga, naabot ang pamalitan niya na up to 23 pesos to 24 pesos per kilo. In fact, other regions naabotin 27 pero aton close man to rin naabotin mga 24 pesos per kilo. Harayo lahin dorohan mga nauna nga mga cropping seasons nga diin baga dako an influx sadtuhan imports baga punon mga bodega etc. Amo nga habubog gihapon liwatan pamresyohan wala man mamalit. An natabo naabot hintag 12 na la an kilo ni batag 13 hapag kaya na mapaygo talaga ang pamresyuhan ng aton humay nga nag-expect kita nga masusustainer na ito yung pamresyuhan iton aton humay ada manggod iton political will ada manggod iton commitment nga baga i-balanse ang interest ang kakulangan pananglitan itong kakulangan iton supply iton bugas ngan interest itong consumidor for lower price of rice at the same time interest gihapon na aton mga parauma agresibo gihapon ito na aton National Food Authority regional office hin pamalitan hiton humay ngan amo liwat iniya na ito na aton ginagamit together with the Food Terminals Incorporated para matapo iton mga requests iton magkalilain nga mga kooperatiba LGUs nga anda makipag-partner ha aton ha implementation ha 20 pesos nga kada kilong bugas. Nakatuman ako ito nga niyan Marso 27, di ba? Oo. Damo na ining, pero depende pag ihapon itong compliance itong local government units and requirements kan nagtitikang good talaga tira commit kay remember itong transport and logistics requirement including warehousing ada man gud LGU. Oo. So amot hiya an
balik kita nga di han presidential assistance for farmers and fisher folk. Imbis nga kay mga ang labinan mga rice farmers recipient na adtuhan previous nga mga payout under RCEP, may ada na nira hini supposedly card, may ada ni account number Development Bank of the Philippines or di nga ni Land Bank. So ang matatabuon ta may ito nga era tinatawag interventions monitoring card adto na laon tay da deposit and parta. Niyan kay gindadaliman kulang liwat ko maiiha kun hultong panaton and memorandum of agreement at central office, memorandum of agreement na maliwat nga diha Land Bank, tapos and guidelines katiliwan kailangan ma-reconcile dependihan magiging agreement with the Development Bank of the Philippines. Tapos it DBP usually na nakikipag-partner pa ito financial technology partners so gaditon USSC and aton ka partnerhan previously nga gintataphan DBP para makabulig hiton payout na. So bagahin medyo maiiha siguro ito yung proseso niyan kay aada na yan nagahanin tapos pagkakatanom na so bangin diri magamit ma-maximize ang gamit ang mga panoyo ayuda. So amo nga at our level naghimuluhat kita yung pamaagi base hiton approved na General Implementing Guidelines nga inihiya ma-distribuer largo. So itaton niya na binubuhat and manual caravan type payout. Pero nakikipagsumpayan kita hini closely nga dito na opisina hiton aton mga congressman, governors, mayors para masigurado nga maayudahan kita although na-generate naton kasi ang listahan mga prospective beneficiaries nga base hiton aada nga data hiton registry system for basic sector in agriculture kaya mo man RSBSC man tinitikangan hiton eligibility requirement and igipapasaliwat naton in local government unit para han process of verification kaya di naman kita makapagbinantay kung nag-uumapatiya o diri na o namatay na o nasakit na or waray na good kuan hini nagiging kapartner naton ang mga local government units para pag-identify ang mga magiging final nga mga beneficiaries at the same time maayudahan kita didaahan gikinhanglan liwat naton nga logistics requirement payout na pagkaya na naabot hin 16 mil na sobra as we speak now naabot hin mga 16 mil na ito nakaka-benepisyo nga aton mga parauma. Naka-receive na karawat. Oo, nakakarawat na nasabi nga ayuda. Although, ongoing ini, kada adlaw. In fact, iton aton team baga naniniguro god. Imagine, iton aton hiton na ginma-maximize nga mga makomponerhan payout team aton lang nga mismo di mga empleyado nga nag-implement liwat ira mga tagsa-tagsa. So ang pressure ba may nira tagsa-tagsa liwat nga mga assignments sa ira mga operating units pag-implement in mga programs kay di man naton liwat pwede pabayan ang aton mga regular programs rice, corn, high value crops, livestock and may mga special projects including sa BRDP and damo pang iba. So nagiging in addition ininira nga mga kuan pero out of their commitment to help na sugot hira nga ma-deploy in the meantime matanggal haira mga respective work assignments makabulig hirang payout para ma-fast track ang implementation nini. So ito nagiging average actually nira nga na pa-facilitate in terms of number of beneficiaries at the minimum naabot din 3,000 imagine in a day. Minimum 3,000 kung namububo madida damo iton mga factors may diri na ulpot natin mga beneficiary may banggod mga sugat okay may ibaliwat nga mga kabilinggan naton ibang mga beneficiaries so
naabot dani. Pero diri ito naabot 1.25. Pinaka minimum good na doon, the average naabotin mga 3,000. Naabot pa ito kung sugad pananglitan, kung maupa iton coordination, naabot pa ito mga 3,500 to 4,000 in a day. Naabot yung 40 ka individuals ito na aton payout, na component ng payout team. And precisely kanina, nag-mention ako nga mga parauma pala ini ng mga beneficiaryo. Director, katla kadali, mabalik kita kay mabreak ana kita. Okay. Okay, oh. Sige. Oh.